Nakikita ba nyo itong picture na ito? Si dating Pangulong Duterte yan at saka si Willie Revillame, di ba? Yung artista. Alam nyo kaya ko ito pinapakita. Ito po ay video. Pero ini-stop ko lang, ayaw kong ipakita dahil bilang respeto ko na rin sa dating Pangulo Duterte at saka hindi kasi maganda yung nakikita sa public na yung hirap na hirap siyang maglakad. Hindi ko rin maintindihan kung anong intensyon ni Willie Revillame. Bakit na nung nagsasalit nandun nakatayo si dating Pangulo, bakit niya pinalakad pa? At doon nakita sa video, hirap na hirap siyang maglakad. Parang yung kaliwang paa niya, hinahatak niya. Ibig sabihin parang pasintabi na, parang may sakit, parang napakahina na ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong, kung gano'n ang kanyang kalusugan, abay, di ba, hindi na maganda. Dapat yan ay nagpapahinga at hindi na ginagamit sa ganyan. Kaya ang tanong ko kay Willie, kung mahal mo ang dating Pangulo, bakit mo pinalakad? Kaya nakita sa public na hirap maglakad. Na parang pasintabi na, parang gumigewang-gewang siya. Nahatak na yung isang paa, nahirap, parang hindi na yung mabuhat. Hindi ko nga alam kung na-stroke. So yung tunay na kalagayan ng pangkalusugan ng dating Pangulo, hindi natin alam. Pero dun sa ipinakitang yan, na hawak-hawak ni Willie, ang kamay at saka yung mga bodyguard sa likod na may tungkod pa at inaalalayan. So nagpapakita na talagang may nararamdamang kakaiba. So hindi ko na ho ipi-play kasi bilang respeto, alam nyo pag ang isang tao po ay may nararamdaman at hindi naman dating ganon. Tapos ipi-play pa ninyo yung video kung paano siya maglakad. Di ba medyo hindi ho maganda yun. Ako may respeto naman ako sa tao dahil wala namang taong gustong magkaganon, magkasakit o manghina o mahirapang maglakad. Although yung dating Pangulo, marami mga batikos na ginagawa sa ating gobyerno, pero ako naman, respeto sa isang tao na may nararamdaman. Okay? Yung iba parang natuwa pa, ipiniplay pa yan, parang pinakita pa sa public na hirap maglakad. Ako hindi. Hindi ko piplay, kaya nga ipinakita ko sa inyo, picture na lang. Pagpapatunay na hawak-hawak ni Willie yung kamay at inaakay yan Pero sa pag-akay naman talaga mapapansin yung ibang-iba na ho yung galaw. At ito, kaya ko ginawang topic ngayon, dito po sa Mike Abby Opinions, ito yung pagpapatunay na mayroong nararamdaman ng ating dating Pangulo at nagagamit ng mga politiko. Ginagamit pa rin ng mga DDS. Ginagamit pa rin po ng mga vloggers. Ginagamit pa rin po ng mga politiko na mayroong interest siguro sa eleksyon next year at sa darating na eleksyon for publicity. Kasi alam nila, okay? Alam nila na kapag kanilang dinadala ang pangalan ng dating Pangulo, meron pa rin naniniwala at meron pa rin silang supporters. At sa akin pong analysis at opinion, interpretation ko po ito at opinion. Lahat naman tao ay aabot sa ganon. Pagka talagang hindi na kaya ng dating Pangulo na humarap sa public dahil nga sa kanyang nararamdaman, talagang lalo hong mawawala yung crowd, yung mga followers nila, kung meron man silang mga rally o political rally o kung ano man. Kasi ang mga tao naman talaga, nagpupunta lang siya sa mga rally nila dahil si Duterte lang ang gusto nilang marinig at makita. Yung ibang mga politiko at ibang mga speaker dyan, ayaw namang mapakinggan dahil paulit-ulit na lang At puro personal naman ang batikos. Although si Duterte ganon din. Pero subukan nyo, inyong mapapansin sa mga rally nila, laging panghuli na binibigay ang pagkakataon si Duterte magsalita para yung tao hindi umalis. Pero subukan nyo na si Duterte unahin nyo magsalita, pagkatapos yan mag-aalisa na. So yun po yung punto ko. Ginagamit ng DDS, ng mga politiko at kanilang mga followers si dating Pangulo. Kaya kahit ganyang hirap na hirap maglakad, ay pinipilit pa nilang ipakita sa public. Ako, tinitingnan ko bakit gano'n Nandun na yung Pangulo, nakatayo, parang nagsasalita niya, tapos na magsalita. Nakakapit niyang gano'n dahil may mga bodyguard sa likod. Hinawakan pa ni Willie at pinalapit pa dun sa audience. O di nakita yung hirap na hirap maglakad at yung isang paa parang hinahatak. Kaya nga, ano nga ba ang tunay na kalagayan? Na-stroke ba ang dating Pangulo? Ano ba ang talagang kanyang kalagayan? Kasi umabot ho doon sa video, nag-viral yan Hanapin nyo yung video yan. Makikita nyo. Pero ako, sorry po. Bilang respeto sa tao dahil pag ang tao kasi may nararamdaman na iba na ho ang ating treatment dyan Re-respeto na natin. Kasi ho kalusugan na nakataya. Walang may gusto ng ganyang klaseng kalusugan. Pero nangyayari na. Parang ganon. Ba't naman natin ulit-ulitin pa ipakita?
So talakayan na lang natin, pinakita ko yung picture, pagpapatunay na inaakay ni Willie. Eh bakit to ginawa pa yun? Again, tanong ko. Bakit nyo ipinapakita sa public kung kayo tunay na may pagmamalasakit sa dating Pangulo, bakit nyo ginaganon ang dating Pangulo? Yun lang po, tanong natin. At katulad na sinabi ko, siguro dahil hanggat kaya pa, nakakalakad kahit tirap, ay alam nilang may hatak sa tao. Pagka hindi na kayang humarap sa public yan, o makapagsalita sa publiko, alam nila mawawala na ang supporters. Yan lang naman talaga hinahanap ng tao. Yung mga anak ni si Sara, si Pulong, si Baste, hindi naman hinahanap ng tao yan. Sina Roque at yung iba pang mga abogadong nagiging speaker sa kanilang mga rally at yung mga vloggers nila, hindi hinahanap ng tao yan. Si Duterte lang hinahanap. Kaya nga, kahit na hirap ng maglakad, hirap na hupang kalusugan, ginagamit pa nila. Ang lupit, di ba? Grabe. Okay? So, kayo, anong tingin ninyo? Grabe manggamit itong mga DDS. Hanggang kailan kaya? Hanggang kayang lumakad at magsalita. Alam naman natin na kaya nga madalas wala na siya sa mga rally, wala na siya sa mga pampublikong galawan kasi nga minararamdaman at mahirap maglakad. Di ba? Balita ko nga, siyempre, ilang taon na ba si Duterte? 80 years old na yata o 79. Expected na natin yan kung medyo hindi naging maingat ng bata-bata pa sa pagkain at sa kung ano man, baka nga huminararamdaman ng kakaiba. Si Senador Bongo lang siguro nakakaalam kung anong tunay na kalagayan niya. At ako, hindi ko rin alam kung bakit pumapayag yung kanyang mga anak. Yung Duterte family. Bakit sila pumapayag na yung dating Pangulo ay ipakita pa sa public na ganyan ang sitwasyon? Di ba? Di ba dapat yan ay nagpapahinga na lang? Kaya kayong mga DDS, mga tagahanga at supporters ni Duterte, meron ba talaga kayong totoong malasakit sa kanya o wala? Ako nagtatanong lang. Mahal ba niyo talaga si Duterte o ginagamit lang talaga ninyo? Dahil alam niyo, pag hindi na ho talaga nakarating at nakaharap sa publiko ang Duterte, wala na ho kayong followers, ganun ba? At wala na kayong supporters. Abay, kawawa naman yung tao kung hanggang sa huling pagkakataong katulad ng ganyan na dapat nagpapahinga na dahil nga sa kanyang naramdaman at kanyang kalusugan ay ginagamit pa na kung sino-sino. Hindi ko alam kung intensyong ginawa ni Willie yon o kung ano man. Pero natapat lang ho doon sa video nag-viral, si Willie ang umaakay at naghahawak na pinilit niyang inakay talaga, hinatak na gano'n Inaalala yan. So, pinilit niyang palakadin So, nung maglakad, nakita na talagang hirap, na parang bit-bit na nga, hinahatak na yung kaliwang paa. Kaya nga, hindi natin alam kung na-stroke ba yan o kung paano. Hangad pa rin natin, dahil dating Pangulo yan, ano man po ang paniniwala ng iba, kahit na matindi ang mga batikos niya na personal sa ating Pangulong Marcos at iba pa, style niya yon, pero pag kalusugan na pinag-uusapan ay mahalagang pinapangalagaan pa rin. Any comment, reaction? Please lang po, yung mga talagang nagmamahal, kung totoo kayo, huwag na niyong gamitin ang dating Pangulo. Kawawa naman po yung dating Pangulo kung masyado yung ginagamit sa inyong mga personal interest at political ng galawan. Wow kayo, kakaiba talaga sila, no?